kasama po natin ngayong hapon si Undersecretary Rene Glenpaje upang magbigay ng pinakahuling ulat sa implementation ng Social Amelioration Program o SAP. Magandang hapon po sa inyo, Yusek Paje. Magandang hapon, Director Irene. Magandang hapon din sa lahat ng ating mga kababayan. Ayon sa pinakahuling ulat, Agosto o ika-4 ng Agosto, abot na sa 62.5 billion pesos ang naipamahagi ng DSWD sa pamamagitan ng manual at digital payouts sa mahigit 9.6 million na benepisyaryo ng ating program. Kabilang dito ang mahigit 1.3 million na benepisyaryo ng 4Ps at mahigit 5 milyon na low-income, non-4Ps na mga pamilya. Mahigit 2.4 million din na mga waitlisted na low-income, non-4Ps beneficiaries sa buong bansa ang kasama at mahigit na 700,000 na mga waitlisted mula sa mga ECQ areas. Patuloy na ipinamamahagi ng DSWD ang ayuda para sa mga benepisaryo ng ikalawang yugto ng ating Social Amelioration Program. Nais po naming ipabatid na makaraang repasuhin ang datos sa bilang ng target beneficiaries para sa second tranche ay mahigit 14.1 milyon pamilya ang mabibigyan ng ayuda para sa ikalawang yugto ng SAP payments. Mula sa 17 million na target, ibabawas ang bilang ng duplicates, ang hindi mga kwalipikado, at ang mga voluntaryong nagbalik o nagsauli ng kanilang ayudang natanggap. Mahalaga din na may pabatid na 3.2 million lamang ang naisumite ng mga lokal na pamahalaan ng mga pangalan kabilang sa waitlisted mula sa 5 milyon na paunang target ng programa. Maraming salamat po, Yusek Paje, sa inyo pong paunang ulat. Napakahalaga po ng impormasyon na inyong nabanggit. Ngayon naman po, dumako tayo sa pagbibigay ng kasagutan sa ilan po sa mga katanungan na atin pong natanggap. Unang katanungan, Yusek Paje, naabot ba ng DSWD ang target na makapag-distribute ng SAP-2 sa katapusan ng buwan ng Hulyo? Ilang porsyento po ba ang naabot natin? Sa ngayon ay umaabot ng 69% o malapit na sa 70% ang porsyento ng kabuang target na na-accomplish natin. Bagamat hindi natin naabot yung 80% na ating tinuturing, ay patuloy pang nagsisikap at tuloy-tuloy pa rin ang DSWD sa kanilang pagtatrabaho upang matapos ang lahat ng payout sa kalagitnaan ng buwang kasalukuyan. Pangalawang katanungan po, Yusek, ano ang dahilan at hindi po naabot ng DSWD ang kanyang target? Ano po ba ang susunod na target para matapos ang pamamahagi ng ayuda? Naging marami ang hamon na hinarap ng DSWD sa pamamahagi ng second tranche ng SAP. Isang malaking sakripisyo ang ibinuhos ng ating kagawaran, particular na ang mga field offices sa pag-implement ng second tranche. Sa loob ng nakarang 2 linggo ay ipamahagi ang ayuda sa 9.3 milyong pamilya. Ito ay 6 na milyon o doble na mas mataas mula sa ating tala na 3.2 milyong pamilya noong kalagitnaan ng Hulyo. Bagamat hindi natin nakamit ang ating tinakdang bilang sa buwan ng Hulyo, ay patuloy na nagsisikap ang DSWD upang maipatupad ang payout hanggang sa kalagitnaan ng buwang kasalukuyan. May mga bagay na nagpatagal o naging balakid sa ating proseso, gaya ng pagkakaroon ng mga iba't ibang datos na nakuha natin ukol sa mga target beneficiaries. Mayroon ding mga double entry o yung mga nadoble na pangalan ng mga beneficiaryo.
Meron ding mga hindi kumpletong impormasyon ng benepisyaryo ang dumadating sa ating mga himpilan. Nagkakaroon din ng ilang kakulangan sa mga requirements ng liquidation. Dagdag pa dito ay meron din po tayong mga benepisyaryo na nasa malalayong lugar at mahirap abutin. Mayroon din sa mga conflict-affected area at marami pang ibang kadahilanan ang nakakaantala sa pagbabahagi ng ayuda. Ang marami din dito ay ang may kinalaman sa health risks ng ating personnel. May mga DSWD personnel po tayo na nagpositibo na sa COVID-19, kung kaya't lalong naging limitado ang mga galaw at ang mobility ng ating mga tauhan sa kalagitnaan ng payout. Sinusubukan po natin na mapabilis ang mga proseso na ito gaya ng pagbibigay ng dagdag na assistance at augmentation sa mga lokal na pamahalaan upang makapag-encode at makatulong sa pagpoproseso ng mga documentary requirements ng mga LGUs. Thank you very much, Yusek Pahe, sa inyo pong pagpapaliwanag. Pangatlo pong katanungan, ano ang susunod na target para matapos ang pamamahagi ng SAP? Sa kabila ng patuloy na hamon sa implementasyon ng SAP, ay sinisikap pa rin ng DSWD na mabigyan ayuda ang ating mga kababayan sa kasalukuyang buwan. Amin ang unang nabanggit na inaasahan na magkakaroon pa rin ng payouts hanggang sa kalagitnaan ng Agosto. Humihingi lang tayo ng dagdag na pag-unawa sa ating mga kababayan sa pamamahagi nitong ayuda ng SAP para sa second tranche. Nakikita natin na maaring maapektuhan ang ating mga payouts, lalo na ngayon na nadeklara na naman ang MECQ sa Metro Manila at sa mga karatig na probinsya sa Region 3 at Region 4A. Dahil sa maaaring maging limitasyon ng ahensya ng mga financial service providers, ng mga lokal na pamahalaan, at ng iba pa naming mga katulong sa pamamahagi ng SAP, gawa ng health and safety at iba pang mga protocol na ipinatutupad sa tuwing may MECQ. Kung kaya't patuloy po ang koordinasyon ng ating mga FSPs sa ating mga LGUs para maisagawa ng maayos ang ating payouts. Muli, maraming salamat, Yusek Pahe, sa inyong paliwanag. Susunod po na katanungan, papaano naman po ang payouts natin sa mga MECQ areas? Ipagpapatuloy po natin na tuloy-tuloy po ang pagtatrabaho ng DSWD kasama ng ating mga partners tulad ng mga financial service providers, ang Hukbong Sandatahan ng Pilipinas at ang ating mga kapulisan. At patuloy na ipinatutupad ang payout sa mga MECQ areas habang sumusunod po sa mga health and safety protocols na naitalaga. Sa kabila ng mga panuntunang ipinatutupad dahil sa deklarasyon ng MECQ, nakikita natin na maaring may epekto ito sa payouts ng second tranche at sa mga waitlisted families. Kaya kasalukuyan na nakikipag-ugnayan ang DSWD sa ating mga financial service providers ukol sa kanilang kapasidad na magsagawa ng payouts sa mga MECQ areas at maging sa mga lokal na pamahalaang apektado ng MECQ ukol sa magiging logistics ng pagsasagawa ng direct payouts sa kani-kanilang mga lugar na nasasakupan. Susunod po na katanungan, Yusek, related rin po sa nakaraang tanong, may inaasahan po ba ang publiko na ayuda mula sa DSWD, lalo pa at nag-MECQ ulit ang Kalakang, Maynila? Ang DSWD ay nakahanda para magbigay ng karagdagang resource augmentation sa ating mga lokal na pamahalaan
na kasalukuyang napasa ilalim ng MECQ at sa pamamagitan ng provisions ng food and non-food items ay ipapamahagi natin o ibibigay natin sa kanila, dadagdagan natin ang kanilang mga provision upang maipamahagi naman nila sa kanilang mga nasasakupan. Tuloy pa rin naman ang mga pagpapatupad ng iba't ibang programa ng DSWD tulad ng Assistance to Individuals in Crisis o AICS na tinatawag natin. At para sa mga, ito ay para sa mga gustong mag-avail ng medical at iba pang mga klaseng assistance. Gayon din, tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng ating social pension para naman sa ating mga senior citizens. Maraming salamat, Yusek Pahe. Yusek, paano po ba mababawi ng DSWD ang halaga ng ayuda mula sa mga duplicates at di kwalipikadong mga benepisyaryo kung ito po ay nagastos na ng mga nakatanggap? Ang mga halaga na naibigay sa ineligible o yung mga hindi kwalipikado, batay na rin sa ating kasunduan sa mga LGUs o yung mga lokal na pamahalaan, ang sinuman na hindi karapat-dapat ngunit nabigyan ng ayuda mula sa SAP ay kinakailangang ibalik ang halagang natanggap sa DSWD. Ayon sa Republic Act No. 11469 o ang Bayanihan to Heal as One Act, ang Emergency Cash Subsidy sa ilalim ng SAP ay inilaan lamang para sa mga pamilya mula sa informal na sektor na may mababang kinikita at lubos na naapektuhan ng ECQ. Ang mga opisyal ng LGU na namahagi ng ayuda sa mga hindi karapat-dapat na benepisyaryo ay sasailalim sa masusing investigasyon. At kung mapatunayan na mayroon silang pananagutan, kailangan nilang ibalik ang halaga ng ayuda sa kanilang ipinamahagi. At sila ay maaaring patawan ng karapatang administrative o civil na liabilities o parusa. Samantala naman, sa mga kaso ng duplication ng assistance sa mga lugar na kwalipikadong nakatanggap ng ikalawang yugto ng SAP, ang pamilya na nakatanggap ng dobleng ayuda ay madi-disqualify na sa pagtanggap ng subsidy para sa susunod na tranche. At para naman sa mga nakatanggap ng higit na isang tulong o ayuda mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno o ng pamahalaan na nagpapatupad ng SAP, ay hindi na kasama sa pangalawang tranche at kailangan nilang ibalik ang dobleng tulong na sa kanilang lokal na pamahalaan. Maaari silang humingi ng acknowledgement receipt bilang patunay na kanilang ibinalik ang subsidiya na natanggap. Ang mga concerned agencies ay magbibigay ng demand letter sa mga benepisyaryo na tumanggap ng duplicate o ng dobleng assistance. Ito ay nabanggit na rin natin noong nagsagawa tayo ng virtual presser noong ika-21 ng Mayo. Sa mga benepisyaryo naman ng 4Ps na tumanggap ng dobleng ayuda, ay magkakaroon ng adjustment ang kanilang cash grants mula sa regular financial assistance na kanilang natatanggap mula sa programa. Maraming salamat po, Yusek, sa inyo pong kasagutan. Maraming salamat din po at sinamahan niyo kami sa hapon na ito upang maipaliwanag ang mga kasagutan sa mga katanungan na inyo pong ipinarating. Bago po natin hingan ng panghuling mensahe si Yusek Pahe, nais lang po namin ipabatid na ang ahensya ay bumuo ng isang grievance portal, ang Usap Tayo website, upang tugunan ang inyong pong mga hinaing, reklamo o mga katanungan. Maari nang magpadala online ang publiko ng mga katanungan o hinaing kaugnay ng implementasyon ng Social Amelioration Program at mabilis kayong makakatanggap
ng napapanahon at naangkop na tugon mula sa DSWD sa pamamagitan ng Usap Tayo website. Ito ay bilang tugon sa mga karaniwang reklamo at alalahanin ng publiko ukol sa programa, tulad ng eligibility ng ibang mga benepisyaryo, paglabag sa proseso ng pamamahagi, at pagkakaantala ng pagbibigay ng ayuda bukod pa sa iba. Sa pamamagitan ng tulong teknikal mula sa World Bank, Australian Embassy at Japan World Bank Disaster Risk Program, ang DSWD sa pamamagitan ng Usap Tayo website ay patuloy na pinapabuti ang serbisyo nito upang masigurong natutugunan ang mga pangangailangan at sentimiento ng publiko. Pakinggan na po muli natin ang huling mensahe ni Yusek Pahe. Muli ay magandang hapon po sa ating lahat. Batid po namin ang inyong mga hinaing kung kaya't itong ilulunsad natin na Usap Tayo portal ay isa sa magiging daan upang ang mga hinaing na ito ay matugunan at maaari din po kayong magbungkahi dito. At ito ay aming pag-aaralan para sa lalong ikabubuti ng pagpapatupad ng mga programa ng ating ahensya. Muli, kami po ay humihingi ng dagdag na pag-unawa. Sinisikap po ng DSWD na matapos ang pamamahagi ng ayuda sa lalong madaling panahon. Hindi po kami nagpapabaya. Ang ahensya po ay patuloy na nagtatrabaho at makakaasa ang publiko na patuloy na magbabahagi ng tulong ang DSWD hanggang sa malampasan natin ang kasalukuyang pandemya. Isang magandang hapon po sa ating lahat at manatili sana tayong ligtas.